impoverished citizens. Nakagraduate sila sa pagiging mahirap. Ibig sabihin, Nelson, Opo. 800 divided by 30, that's about 27 million Chinese impoverised people ang napag-graduate. 27. Tayo 23 lang ang mahirap eh. So kung gagawin natin yung ginawa ng China, o mas kahit kalahati lang ng ginawa ng China dyan, sa 2 taon tapos na yung mahirap eh. Wala nang mahirap. Yun ang gusto ko sanang mga tanong na gusto kong ilahad sa kanila para sa ganun, doon natin busisiin ang national budget. Yun. Kasi pananagutan ng Estado, yung tingnan ng kapakanan ng kanyang mamamayan, lalong-lalo na yung pinakamahirap. Baka ang katwir naman nila, Kong, nakapaloob naman yan sa National Expenditure Program, Kong, at kung baka sabihin nila, di kung babasahin nyo po, baka nakalinya yun doon, isa-isa, sa ating pambansang budget for 2025, Kaya Kong. nga po, tukuyin nyo sa akin, sapagkat ako po ay nagmamadali na. Kung hindi lamang po kasi nagwalang bahala yung National Anti-Poverty Commission at lahat ng mga komisyon na may kaugnayan sa ikalulutas ng kahirapan sa bansa. Meron pang PCUP, Presidential Commission for the Urban Poor, at saka lahat ng ito. Opo. Di sana, Jen, ang sinasabi ko, nakikinita ko na maaaring matupad yun. Wala nga nagbabantay eh. So, sasabihin ko ngayon, paano niyo po binigyan ng budget ngayon yung NAPSI? Ano po yung budget ng PCUP para tutukan po ito? Bakit wala pa pong IRR hanggang ngayon? Di ba I am setting the tone of the deliberation din. Lahat ng mga ahensya na may kinalaman ngayon para sa ganon ay marisolba ang kahirapan ng bansa, nakalinya sila ngayong magpaliwanag. Baka naman kung sabihin nila, baka wala sa NAPSI, wala sa PCUP, pero baka naman po nandun sa DSWD kasi meron tayong budget for 4Ps, meron tayong mga proyekto para sa DOLE na pang-ahon sa mga mahihirap nating mga kababayan, Kong. Alam kong nandun lahat. Hindi ko naman sinasabi na wala doon, pero bigyan nyo ako ng kapanatagan na pagkatapos nga ng budget year na to, halimbawa by next year, 2025, ito na yung nabawas sa inyo kasi wala akong nakikitang nababawasan. Kasi sinabi nila by 2028, 1 digit na lang. Ibig sabihin, 9% na lang. Paano mangyayari? Dapat pala ngayon may bumababa na. Paano mo sasabihin sa akin na nasa DSWD? Nandun nga. Pero wala pa yung listahan. Ang DSWD kasama doon sa gagawa ng listahan ng mahihirap na tatargetin mo bilang beneficiary. Aywan ko lang, Kong, kasi di ba, Nelson, noong nakaraan, meron tayong nire-report na sinasabi ng DSWD, ito na po yung mga nakagraduate sa 4Ps. Dati po ito'y recipient ng 4Ps, pero ngayon po wala na sapagkat nag-graduate na sila. Hindi graduate ang tinatawag, itinawid lang. Iba, bumalik eh. Yun nga. Oo nga po, yung dati palang administrasyon ng DSWD. Ano ba yung katawagan? Pantawid Pamilya Program. Opo. Ano ba yung, kaya nga 4Ps eh. Yun na nga po. 4Ps. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaya 4Ps. Naitawid mo. Pagkatawid mo ba, nakasulong siya o umatras ng pabalik? Meron pong iba nakabalik. Lumakad ng patras ang ibig ko sabihin. Tsaka, diniscuss din natin yung dati, Jen. Kung may nakakagraduate, dapat nababawasan. Yun na nga. Pero problema na. Ang problema kasi nung nakatawid Kong, bahagyang-bahagya, wala pa isang dipa eh. Tapos yung mga kaya nung yun nga yung problema, kaya nga sinasabi natin, walang sunset provision yun eh, para sana mapatatag. Pagkatawid niya, talagang lagyan mo na ng direksyon para tuloy-tuloy na siyang lumakad papunta roon. Hindi na yung sunset provision na tinatawag, Kong. Pero ang malaking katanungan dito, Kong, yun naman palang itatanong nyo, bakit hindi kayo pinagtanong? Bakit pinigilan kayo? Tanong mo kay Jen, baka alam niya yung dahilan. Hindi ba? Opo. Hindi, tama yun. Sagutin mo. Sagutin mo yung tanong niya. Valid yun eh. Baka kasi iniisip nila kasi matatapos na dapat. Baka mahaba kasi yung tanong, Nelson. Hindi kami matapos sa isang araw. September 25, dapat matapos may